Malakas ba ang tsansa ni Miss World Philippines Krishna Gravides para sa Miss World 2025 na ginaganap na ngayon sa India? Magkakaroon ba tayo ng second corona for the Philippines? O kaya naman runner-up si Krishna? Or baka naman top 5, top 10, top 20, or top 40? So hopefully, may placement ang Pilipinas ngayon for Miss World. Let's begin with the sports challenge. And as you can see here, Krishna Gravides managed to enter one of the top 32 finalists, no? Or quarterfinalists. Correct me if I'm wrong. So, good standing tayo sa sports challenge. Pagdating naman sa talent challenge, Krishna Gravides managed to showcase her voice, yung kanyang divine voice. Kaya naman nabighani ang mga judges. That's why she managed to be one of the top finalists dito sa challenge na to. So moving through with the head-to-head challenge, Krishna Gravides managed to penetrate the first cut. Yun nga lang, hindi na siya umabot sa finalist. Pero, nung napakinggan ko yung speech niya, she shared her life story, yung background niya, yung kanyang advocacy, specifically doon sa kanyang humble beginnings, mga ganyan. And then, yung mga some interesting facts about herself. So, for me, kontento na ako yung mga laman ng kanyang speech. Pagdating naman sa Top Model Fast Track Challenge, ipinamalas ni Krishna Gravides yung isinuot niyang peacock-inspired na color blue na outfit na yan. Yun nga lang kasi, hindi siya napasok sa top 2 finalists wherein si India ang eventual na in-announce as the finalist, continental finalist para sa Top Model Fast Track Challenge. My own opinion and observation, Miss World ay isa sa mga unpredictable na way na pagsaselect nila ng kanilang winner. So, one example is yung winner natin from Poland who happens to be parang hindi siya nananalo sa mga fast track events or even finalist. Pero, siya ang biglang sumulpot na nanalo sa Miss World. So, even though you are winning or umeentra ka as finalists sa mga fast track challenge, it doesn't mean na malakas talaga yung chance mong manalo. Although, yes, pwede, but then ngayon kasi, very unpredictable. Kaya let us not underestimate yung performance ni Krishna Gravides. Kasi malay natin, biglang siya pala ang makakakuha ng second crown for the Philippines. Pero yun nga lang kasi, huwag tayong mag-over-expect. Kasi kapag hina-hype natin masyado or nag-expect tayong masyado, masakit kapag yung outcome ay hindi sumasang-ayon sa mga ina-expect natin. Kaya manalo man or matalo, pero wag naman sanang ma-unplace si Krishna. Sana maging happy tayo sa kung anumang results. And hopefully, sana hindi natin ibabash yung ibang candidates porque sila yung nakakaangat kaysa sa ranking or final ranking ng Philippines. So, sports lang tayo. Accept kung ano man yung fate na mangyayari sa finals night ng Miss World. So that's it guys. Thank you for watching. Have a nice day.